Isa sa popular na statement o salawikain na kung ano ang itinanim, iyon ang aanihin. Biblical pala yan. Galatians chapter 6 verse 7, sabi doon, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Kapag sinabing ihasik sa Biblia, yan yung pagtatanim. Alam niyo mga kaibigan, maging sa science, yung prinsipyo o katotohanan na yan ay hindi matututulan, kundi sinusuportahan pa ito. Yan yung tinatawag sa science na cause and effect o sa Tagalog ay sanhi at epekto. Kapag nagtanim ka ay natural na yun ang aasahan mo, na aanihin mo. Halimbawa, pag nagtanim ka ng palay ay hindi po pwede na ang tutubo doon ay mangga o ibang pananim. So yun yung sa cause and effect. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, kung ano tayo ngayon, bakit ganyan ka ngayon, bakit ganyan ang kalagayan mo ngayon, kasi epekto yan ng nakaraan or past mo o yung mga ginawa mo noong nakaraan. Kaya kung ano man ang gagawin natin ngayon, ay mayroong epekto yan sa buhay natin pagdating ng araw or in the future. Kasi kung ano nga ang ating itinanim, ay yun din ang ating aanihin. Ngayon, isinulat ni Apostle Paul ito dahil sa spiritual na kadahilanan. Kapag tayo ay nagtanim o naghasik ng mabuti, ay mabuti rin ang ating aanihin. Kapag naghasik naman tayo ng masama, ay masama din ang magiging epekto nun o masama rin ang ating aanihin.